Ayan. Hindi ko alam kung mag-aalaga pa ba ako ng kasi kanina nag-iikot-ikot tayo kasama ang aking Choy Choy. Alaga na ito. Malinis na kaya yun. Isang maulang araw, kailangan natin magtrabaho. Sarap sanang magiga-higa lang ngayon, di ba? Tapos Facebook ka lang, YouTube. Kaya lang kailangan natin kumuha ng pampasahod dahil ang mga tauhan natin ay nagtrabaho ngayon. Ayan. So ayan, kakagaling lang ni Kongkong dito, kumuha ng talbos ng kamote. Sabi ko sa kanya maglinis na ng loft. Wala man ako maibibigay. Kaya naman, nakakaawa na pagtrabahuhin natin siya dito. Nakakaawa din na pauwiin, diba? So sabi ko, tamang-tama yung pigeon loft, kailangan ng linisin yan. Kalapati na naman na andun, mga ewan ko kung ano yan, naandito kay Rambo, umuwi-uwi. So ayun, mga abukado natin, ayan po. Hindi ko alam kung alin ang mauunang mamunga, yung doon o yung dito, o yung doon pa sa isa, sa may ano, pwede rin pong maunang mamunga yun. Light natin, ang ganda na. Ayan, ayun ko, mamunga yan. Nako, kumusta na kaya yung ating azola? Hindi kaya umapaw? Mamaya umapaw yan ang pangit dyan. Pero kung magkakaroon tayo ng concrete dito, magkaka-overflow, hindi po hindi mag-aapaw talaga. Lalagyan natin ng overflow yun, alam niyo na, gamitan natin ng konting physics and engineering. Okay pa, okay pa naman. Gusto niya yan, mga ganyan. Tapos iinit, sunlight, nutrients, and cold water. Hindi naman cold, yung tubig na hindi ganun ka init. Ayaw niya po ng mainit na tubig. Gusto niya malamig lang. Okay naman na yung aking ubo-ubo. Medyo samid-samid lang. Kalapati ni Rambo, magpapaulan astig pakain tayo kasi alam nyo, pag may alaga ka, rain or shine, inaalala mo yung mga yan, di ba? Sarap daw kumain pagka umuulan, na kailangan din nilang kumain. Yung mga bibi pa natin, hindi na sila maliligo. How are you guys? Everything is okay? Nag-breakfast na ba kayo? Breakfast na? Wala pang breakfast. Wawa naman. Wala pang breakfast. Actually ngayon, compare po sa gastos ko sa pagkain sa Kalapate, mas mahal ngayon. Pero mas marami kasi tayo alaga ngayon. Pero ito kasi may future po ito. Malaki ang future po nito. Saka lang, magmikusin ka muna. Titil mo ko muna siya. Maganda-ganda na. So far, healthy na. Ang gagawin ko palang susunod ay magpupurga tayo. So mahirap po magpurga ng ganyan dahil sa tubig na sigurado natin ihahalo, dahil mahirap po maghuli pa isa-isa. So kailangan natin na siguro pagka medyo mainit ang panahon, hapon, tatanggalan na natin ng tubig pagkatapos nilang kumain ng hapon, makainom na sila, tanggalan na natin ng tubig. Kung sa umaga mauuhaw ang mga yan, at magpapainom tayo ng may pangpurga na. Medyo tatapangan na lang natin para kasi hindi ko na napurga yung mga, naalala nyo yung may mga halak na dumating, hindi ko na po napurga yon dahil mas priority ko yung paggamot po sa kanila.
Pero yun, so far okay na po yung mga halak. Thank you Lord. Nagamot natin at ayun, magpupurga na po tayo. And then after that, focus na po tayo sa pagpapaitlog. Dahil may mga ilan na pong mangingitlog dito. Tatapang oh. Ayan. Hindi ko alam kung mag-aalaga pa ba ako ng kasi kanina, alam nyo na, habang nagmamaneho po ako ng motor ay bigla ko naisip, sabi ko bakit hindi ako mag-produce ng sarili kong itlog. Bibili na naman ako ng itlog, magkano worth, magkano na naman. So kung mag-aalaga ako ng chicken, baka madaya na naman tayo. Problema po kasi dito sa mga nag-i-stop po yan kasi yan ay ng mga naglilimlim. Yan po yung disadvantage ng mga manok na to kasi yan ay naglilimlim. Ngayon kung mag-aalaga tayo ng layer lang talaga na sabihin natin na para lang sa itlog production ay okay din sana. Gusto ko sana kasi free range pa din. Kasi tandaan po ninyo, sa itlog po, iba pa rin po yung makukuha ninyong egg pagka ang manok po ninyo is nakagala. Hindi nakanet man yan, pero I mean is nakagala pa din. Yun po yung advantage. Kumbaga yun po yung pinaka requirement para naman makakuha kayo ng talagang sasabihin mo hindi na organic pero healthy egg pa rin. Kesa po yung naka-egg machine, yung nakakulong. So, yun po ang advantage nung makakakuha tayo ng magandang klase na let's say decal. Decal kasi ang maganda eh. Decal ba? Decal chicken. Silent B, decal. So, pag pinakain mo siya at maganda po ang kumbaga nakuha niya yung gusto niya talagang nutrients, bibigyan kanya ng itlog. Yun po ay hindi naglilimlim, kaya as long as maganda, halos sabihin mo ng sa loob ng isang linggo mabigyan ka na lang ng 5 hanggang 6 na itlog is okay na po. So kung ganon, kailangan mo ng mga 20 para yung panglumpia natin, konsumo natin sa almusal, everything makukuha na po natin sa alaga natin. Pero hindi pa po ngayon, unahin na po muna natin to. Let's take it slowly. Dahan-dahan lang po tayo. At, ayoko naman magmadali. Pagka nakuha na natin to, nakabisado na natin tong darag chicken. Kasi ito naman kasi makakasingit ka naman, pwede ka naman kumuha-kuha. Kaya lang, 'di ba? Ang priority po natin is to makapag-produce nga ng meat, 'di ba? Kaya sayang naman po yung egg. Yun lang. Tapos saka na natin ayusin yung decal nga. At kukuha tayo ng mga bata na. Huwag na tayong kukuha ng matanda. At ang daming scammer sa mundo, grabe. Alam nyo, ayoko din mag-isip ng masama, pero kailangan talaga defensive ka din. Ang dami po na manluloko. Yung mga binenta sa akin nung nakaraan, di ba nakita nyo naman, ang tatanda na. Wala mang itlog, siguro ilang itlogan lang nakakukuha ko. Ganda naman ng pakain. O yun yung mga ganong yung pala ay mga kal na yon, pinagbibili niya. Binibenta niya ng magkano. Wala talaga tayong magagawa. Talagang ang people ay gagawa ng kalokohan. Ang hirap. So ito nga ding ito sinabi ko sa kanya, sir baka pwede naman wag yung may halak ang ibigay mo. Pagdating dito may halak pa rin ang binigay. Ganun talaga. Awa ng Diyos na nagamot naman po natin at ngayon okay na. Ayun inaabot talaga nila yung damo. Tingnan nyo kumakain siya ng grass talaga. Tingnan mo, they love grass. Ang problema pa, ang gusto nila yung nasa lupa talaga na nag-grow. Di ba? Inaabot talaga nila yung damo. Pero pag may asola na tayo, we will see kung aggressively nilang kakainin na talagang, di ba? Kakainin nila ng
Sarap kumain ngayon, kaya ilalagay tayo ng extra food. Ito hindi ko mahuli. Gustuhin ko man itil mo ko, kaya lang mailap. Medyo pumipikit-pikit ang mata. Yun ang mahirap pagka nakagala. Pero ilan na lang sila, 3 na lang ata nakikita ko na iba na naman tong anong to. More on Coryza na to eh. Pero yan, nag-elspec. Nag-elspec pala tayo. Kahit mga 4 na araw siguro. Tingnan natin kung makaka-recover. Ayaw kasi magpahuli nito, mailap. Ayun oh. Mga luma yan, hindi yan yung kulay green na paa. Lahat ng mga may halak, kulay green po ang paa. Yung ring nila. Ito ay galing Magalang siguro yung nakuha ko sa Magalang. Ay, sarap panoorin. Nagdagan natin yung nila. Saan na ba yung aking wala na naman Integra 3 na gamit ko kasi naman na sila breeder age na halos. Integra 3 with successor. Ayan. Lapit na. Siguro hindi matatapos ang July. May mga mangingitlog na. Hindi po matatapos ang July. May mga mangingitlog na tayong manok. Wala pa talaga. Pero may nagpa-practice na eh. Yan. Saan tayo pupunta? Pupunta tayo sa Bibi. Siyempre. Dahil pag may alaga, wala pong talagang mahilig sila sa tingnan nyo. Kaya lang, ang inaalala ko naman, mas magkakasakit, mas sila sa sakit pagka kagaya umiinom sa tubig ulan. Kaya kailangan po mapalakas natin ang immune system ng ating mga manok. Yung ibon ko malapit na akong iwan. 2 weeks, 1 week na lang siguro lilipad na yon, pero hindi ko po alam kung paano ang gagawin natin kasi baka hindi din po siya makasurvive. Pawaanuhin muna natin siya maging mature talaga bago natin i-release. Yung tipong kaya niya na lumipad ng malakas talaga. Hindi yung parang basta lang makalipad i-release natin. So kailangan talaga yung nakakalipad na po siya ng maayos. Ang daming palaka. Grabe ang Indonesian duck community. Marami po nag-aaway-away. Marami din kasi daw ang scammer. Nagbebenta ng mahal. Sinasabing ganyan-ganyan. Tapos hindi naman daw puro. Yung mga ganun ba, issue. Tapos yung iba naman honest, talagang ang gaganda. Sasabihin lang, cross lang po ito mga ka-Indo, sabi nila. Cross lang po ito, kaya ganito lang po ang presyo. Cross lang. Sabihin nila 75% Indo lang. May mga honest, pero pwede mo nang ibenta nga as Indonesian duck. Pero syempre yung iba talagang they follow the rules. Pero may iba naman ayun, they don't follow the rules. Tapos yung iba naman binababa yung presyo kasi mahal po ang bentahan talaga ng magagandang yung mga Indonesian duck. So parang yung iba naman ang inaano nila, wag nating sirain yung price. Kaya lang po kasi once dumami talaga, hindi talaga maiwasan. Pag dumami ang supply, pagandahan, let's say dumami talaga, doon papunta yun, bababa talaga presyo. Ganun naman talaga. Kasi isipin mo yung mga bagong labas na naman ngayon na line ay nagpe-presyo ng 30,000,
60,000 ang trayo, may 90,000 na trayo, di ba? Kasi ang end of the line is meat eh, di ba? Yun yung lagi ko sinasabi, dapat pagkain. Ang end of the line, pagkain. Yun po yun. Wala tayong pag-uusapan doon. Ang end of the line is pagkain. Hindi na tayo maglalagay ng liguan nila kasi basa na yung mga yan. Oh, naglabas ng may puti-puti pala oh. Metallic nga ito. Talagang ay nandito pala yung pagkain. Nalanggam nga dito, may langgam na konti ah. Ay nako. Dito talaga ang naiinis ako sa takip na to. Kapit. Oh, kikiki! 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 Ay. Ano? Lagyan pa natin. Dito sila umiinom. Sige. Talo na naman ang solar natin ah. Pero pagka naka net metering na tayo, wala nang tayong tigatig kahit lalo na kung may pondo ka naman, di ba? May sobra ka naman. Yun yung sinasabi ko kay Gian. Bro, kailangan ko kakong setup. Yung pagka full sun may sobra. Kasi yung sobra yun ang tatakip sa mga ganitong panahon. Diba? Hindi natin pwedeng sabihin na tingnan mo sakto lang. Hindi po pwede. Sakto lang sa magandang panahon, good harvest ng solar, sumakto ka lang, talo ka. Ibig sabihin, kulang ang setup mo dahil wala kang pampuno sa rainy season, rainy days. So ayan, naisingit ko lang. Kasi pag may solar po kayo talaga, yan ang iniisip nyo, mga ganitong panahon. Uy, talo ako ngayon ah. Pero pag naka net metering ka na at kahit may battery ka, talo ka pa rin. Bakit ka mo? Hindi ka makakapag-charge, man. Hindi ka makakapag-charge. O itong 3 araw, di ba? Wala kang makaka-charge. Doon papasok yung sobra mo pagka may net metering ka. Di ba? Para kang may battery na hindi siya na-expire kasi ang battery po inimbak mo ngayon, bukas kailangan mamayang gabi kailangan magamit mo lahat kasi kinabukasan pag maganda ang panahon mag-iimbak na naman siya daily basis. Kaya ako pinupush ko yung net metering. Pag napush ko na po yun at na okay na, ano na lang naman, okay na po yung papeles ko. Ready na for attend the payolas. Tapos hinintay na lang si Gian for kasi mag-i-inspect sila dito yung rapid shutdown na nire-require po ng LGU Arayat na talagang sumela ng LGU Arayat social. Sa iba po hindi naman nagre-require nun, pero ang Arayat nag-require ng RSD. Sabi nga ni Gian, nagulat siya, what? Parang Makati Yan po ang hiningi nila, wala tayong magagawa. So, sabi nga ng mga installer, di naman kailangan na talaga. Ayun lang, kung yun ang kailangan ilagay. Ayan, okay na. Di ba? So, isang bisita mamayang hapon, isang bisita ulit tayo. Sarap naman mag-ikot-ikot ng Nakapag-harvest na pala ako na-harvest ko na pala yung aking mga dito ako dadaan. Tingnan niyo may slide na ako. Yun ang pangit. Tingnan mo Kaya minsan parang hindi ka na ako madulas, minsan nadudulas ka talaga. Tingnan niyo diba? Kaya maganda dito nakapaa. Matindi. Na-harvest ko na pala yung mga saging. Hindi ko na nahintay kay Kongkong kasi sabi ko baka magdilaw. Pinadala ko na doon yung isang buo. Hindi ko na po iniwa-hiwa. Pinadala ko na doon sa kinalola kay ma. Pinadala ko na kay mama para po sa ating mga French na
bakasyonista para matikman naman nila yung saging natin. Ay, ayan. Gumaganda naman yung ating, alam nyo yung lakatan ko, parang hindi niya kaya ang init. Yung sobrang init nung umuusbong na siya, namamatay. Kaya siguro pang Mindanao lang ang lakatan yata. O hindi ko po alam kung paano ano. Maganda ang ating talong Maganda ang ating mga talong. Ito na po yung mga papaya natin. Ayan, lalaki na no. Kaya lang kulang po. Ayan. Ay, dito tayo dadaan kasi paano kaya lilinis na yata si Kong Kong. Ayan, lilinis na siya. Pinalinis ko na kasi yung loft. Ay, grabe. Pinakain niya naman kaya yung natitira kong inakay dito. Madulas. Makakatakot dumaan dito. Lambot na kayo lupa Dito tayo. Mahirap dyan, baka mahulog tayo. Dapat may makakapitan ka. Dito pa ang hirap sa kabila. Dito. Naapakan ko yung mga oregano na yan. Ikot ako dun sa may nyug para hindi tayo nainom kaya ni Kong Kong. Very good naman. Yan po yung aking mga natira. Yung nanay nung kay Rambo na umuwi, ayun yung tatay, ito yung nanay. Sabi ko nga, last clutch pwede natin pagparisin para makapag-produce pa tayo ng at least dalawa pa na malay natin, di ba? Singgaling din ng nilaban niya na yan. Malalaman natin. Excited na nga din ako sa linggo kung uuwi siya. Babuyan Island. Ay, butik. Ay, karaos. Patawid tayo dito. Grabe, putik. Pakita ko po sa inyo yung pa ako. Look at that. See? Alas 2 tayo po ay magpakain na ng ating mga alaga. Hindi ko alam kung mababalikan pa natin dahil si Chichi susunduin ko pa ng 4. Nag-iikot-ikot tayo kasama ang aking Choy. Alaga na ito. Malinis na kaya yung pigeon loft. Pinalinis ko na kay Kong Kong. Nilinis mo na? Okay. Ano? Galing yan. Ang aking ibon talaga. Pasyal lang. Pasyal. Chuchuy. Hanapin natin mama mo, baka makita natin. Andito lang yun. Sana may mabuo pa dito. Mukhang marami naman po ang nabuo pala. Ano muna tayo? Tingnan nyo ang buwis ito. Ito, sayang. Kasi, wala na ito. Pinagtutusok. Wala talagang nanunusok. Mas marami po ang mabubuo talaga. Kaya lang parang panahon po nila ngayon. Dami nila. Parang mga bubuyog ba? Pakain na tayo kasi anong araw ba yon? Friday. Nahiya ako kay Chichi kasi nakalimutan ko siya sunduin. Nawala sa isip ko kasi nahabol ko yung asola dumating. Tapos nag-vlog pa ako ng azola. Tapos sabi ko parang inantok ako bigla. Tapos
Ayun, pagbaba ko 3:30 na. Ay dapat 2:30. 3:30 na pagbaba ko. Tapos bilang may nagsabi, sabi ni Mama Bet, "Ay, si Chichi na sundoon na ba?" Ha, patay. Ayun, buti na lang si Chichi naman hindi naman po wala lang sa kanya. Oh, ano yun? Naririnig mo yun? Ano yun? Tinuturo kita para makita mo yung paligid kasi lagi ka lang dun sa bahay. Papakain tayo ng mga bird. Ayan, oh, bird din yan. Manok yan. Maambon na. Okay na. Ay, lagyan na pala ng tubig ni Rambo. Chine-check niya din to pero nilagyan ko na ng gamot. Oy, wag kang kakain ng itlog ha. Mamaya may itlog na, kinain mo na. Busog na busog. Siguro mga ilang days pa tayo naman po ay pupurga na in preparation para sa ating egg production. Kasi marami na po ako nakikita mapula na yung mga mukha. Isa yan sa mga sign na malapit namang mangitlog ang ating mga manok pag pumupula na yung kanilang mga pisngi. Yan ang isang sign, mga titingnan ninyo. Punta na tayo sa bibi at baka tayo abutin ng ulan. Nasaan yung ating mga ibon? Ayan, may mga ibon pa ako ditong binigay kay Rambo na ilalaban niya. Hopefully ay mailaro niya din. Yan. Uy, nasa likod kita. Gusto mo na atang lumipad Ikaw muna lilipad Hindi mo pa kaya mabuhay. Hindi ka pa mabubuhay sa wild. Tapos pag lumipad ka na, pag sumipol ako, lalapit ka sa akin na dadapo ka sa akin na. Pag nagsipol ako, opo. Pag nagsipol ako, lalapit kay Papa. Opo. Opo. Mamaya na. Kakain mo lang Dito tayo. Pakainin muna natin yung mga bibi. Nag-tour na siya, ito sana naayos na natin tong paligid na to. Dumami ang manok, makokontrol na yung mga damo. Ayun mama mo ata. Baka makilala ka pa ng mama mo. Nasa bundok siguro. Wala dito dito nagpugad, diba? Yun ang problema dito. Gusto kong paggawa ng kanal pag ganon. Punta doon. Mga ilang papaya pang nabuhay naman dito. Ayan. Tapos doon meron pa. Okay naman. Pero maganda makapagdagdag pa tayo kasi may mga space pa dito. Yan dyan. Hoy, ano na? Gusto mo na ata lumipad Dito ka muna. Kapit ka lang ko. Kain lang tayo. Hindi na tayo magkaanat. Ayan. Ating mga bibi ay ayun. Okay pa pala. Mamaya na. Ako, ayan ay ulan. Naku po. Dito na tayo. Yari na naman yung ating. Saan ba pinakamadali? Dito na. Pinakamadali. Dan tayo sa talbusan. Kasi dito maputik. At least dito hindi masyado. Okay naman yung mga isda natin. Isa akong makitang parang napiskil na naman na isa. Kalutang. Tayo sa talbusan. Kaming uod. Marami pong uod Albos. Yata napatay ni Kongkong nung nagpa-spray. Dami.
Dami. Ay. Ayan, so ayan po at ano kasi ang advance happy birthday pala sa 4th of July Tito Joey Mercado. Ayan. At hello na rin po kay Tita Boots. Ayan, Tito Joey, happy birthday. Hope to see you again. Syempre, ako naman po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong suporta. Kahit hindi po kayo mahilig sa lechon o palakain ng lechon, kasi nung nagpunta po sila, talagang kumurot lang siya, konti lang talaga, pero pumunta pa po siya dito at sinama niya pa yung kanyang pamangkin ba, ayan, doktor. So ayun, thank you po Tito, maraming salamat. Hope to see you again. Sana si Tita ganun din. So ayan, marami pong salamat sa inyo. At ayan na naman ang habagat, tinapos na natin. Nakapag-tour na tayo ng ating ibon. Ayan, marami pong salamat at magandang buhay. Naglalaglagan na.